I'm Michael Ardaban. My topic for today is genetic engineering. Isang scientifico proseso kung saan ang mga genes ng isang organismo ay sadyang binago. Madalas ito nagsasangkot ng pagdaragdag, pag-alis o pagbabago ng DNA kung minsan sa pamamagitan ng paglilipat ng mga genes mula sa isang organismo patungo sa isa pa upang mabigay ng mga bagong katangian o pagbutiin ang mga umiiral na. Ang termino ay unang nilikha ni Jack Williamson, isang manunulat ng science fiction sa kanyang nobelang Dragon's Land noong 1951, bago ito naging isang tunay na kasanayang paghagham. Sa katotohanan, ang genetic engineering ay isang usbong na larangan ng agham na nakatuon sa pag-unawa, pangangalaga at pagpapahusay ng buhay. Ginagamit ito sa medisina, agrikultura, at biotechnology. Halimbawa, sa paggawa ng insulin, genetically modified crops o genes therapy. Yun lang po. GMOs in food and agricultural industries. Number 1, pest resistance. To resist certain pests, dito is napipigilan o nalalabanan natin yung mga peste sa mga pananim. Tulad ng halimbawa sa mais is corn borer o yung mga wood. Virus resistance. To resist certain virus. Tulad sa pest resistance. Dito naman is yung mga viruses yung napipigilan o nalalabanan niya. Number 2, herbicide tolerance. Tolerance to herbicide. Ito is yung pagpapaubaya sa mga herbicides. Ganon. Yung halimbawa Roundup Ready, soybean. Dito is yung ginagamit natin sa herbicide. Number 3, fortification. Fortified with certain materials. Dito is yung parang pagpapatibay o mas maganda yung klase ng tinanim natin. Tulad na lang sa palay is golden rice. Parang mas naging hybrid siya. Ganun. Cosmetic preservation. Resist natural discoloration. Dito is napipigilan natin yung discolorate, parang yung pagpangit ng kulay. Ganun. Mas nami-maintain natin yung natural na kulay ng ating mga crops. Increase growth rate. Dito naman is mas mataas o mas nag-i-improve yung ani natin sa ating mga pananim. GMOs in the nut food crops and micrograms. Abstract. Excuse me. This report examines that application of genetically modified organization GMOs is not food crops and microorganism. It explores the diverse application of this technology, including industrial use, pharmaceutical production, and
biro, bioremediation with also addressing the society. Conversion and regulation. Free work. 1. Introduction. Genetically Modified Organization GMOS are organism whose genetic material has been the alternate. Use genetic engineering technique quite public, scaring often focus on GMOS. In food crops, the technology application extends significantly to not food crops and microorganism. This report dives into the virus use of GMOs the sectors, analyzing their benefits, risks, and the regulatory landscape governing their development and deployment. Number 2, the GMOs is not food crops. Not food crops are the purpose primarily focusing on the industrial application exclude. Example, biofuel products, GMOs, are used the increase the production of biofuel and algae's genetic modification can increase biomass, yield, improve oil content, or can increase biomass yield, improve oil content, or ingest to later raise to harsh environment condition. Benefits of GMOs. 1. Higher efficiency in farming use of pesticides in crops. Mas madaling pagsasaka. Hindi na gaanong tinatamaan ng peste ang golden rice, kaya kaunting pertisidyo lang ang kailangan, tipid sa gastos at ligtas sa magsasaka. Number 2. Increase in harvest. Increase in potential growth. Mas maraming ani matibay sa sakit at mas mabilis tumubo kaya mas maraming ani ang naaani ng mga magsasaka. Number 3. Control in fertility, controlling the purity of the hybrid seeds. Kontrolado ang binhi, pare-pareho ang itsura at laki ng butil ng golden rice dahil hindi basta-basta nagbabago ang binhi. Number 5. Improvement of desirable characteristics, longer shelf life, enhanced color and taste, enhanced production or reduction of enzymes and other microorganism. Mas okay sa paningin at panlasa. Dilaw ang kulay nito at malasa kaya kaaya-aya sa mata at panlasa ng mga bata at matatanda. Number 6. Nutritional and pharmaceutical enhancement. Edible vaccines for viral and diarrheal disease. May dagdag nutrisyon at gamot. May taglay itong vitamins A na tumutulong sa paningin at pangkalahatang kalusugan, lalo na sa mga batang kulang sa nutrisyon. Number 7. Reduce the use of fertilizer and pesticides. Mas kaunting kemikal dahil mas matibay sa sakit. Hindi na kailangan ng maraming kemikal na pataba o pestisidyo. Potential environmental risks caused by GMO. Ang GMO ay ang pagbabago ng gene ng halaman o hayop gamit ang teknolohiya. Halimbawa, mga kamatis na hindi agad nabubulok. Risk in gene flow. Madalas itong nangyari sa mga halaman. Ang gene flow ay ang naipapasa ng GMO na halaman, ang pollen nito sa mga non-GMO na halaman na maaaring nagdudulot ng hindi balanse na biodiversity. Number 2. Emergence of new form of resistant and secondary pests and weed problems. Maiko-connect ito sa agriculture.
Sa sobrang paggamit ng GMO, may mga damo na nagiging sanay sa mga kemikal. Kaya mapapansin natin yung mga nating ginagamit na kemikal ay hindi na tumatalab. The combination of virus and bacteria to produce new pathogens. Kung ang isang GMO plant ay may bahagi ng gene mula sa virus at ang virus sa kapaligiran ay pumapasok dito, maaring magsanib ang kanilang genes at makabuo ng bagong uri ng virus na hindi pa kilala o mas agresibo. Here are some issues on genetically modified organism, cons of GMOs. Allergic reaction. There is small risk that GMO foods can trigger an allergic reaction, but this will only happen if the genetic change triggers the production of an allergen. Kung ang genetic na pagbabago ay na-trigger ng production ng isang allergen, magkakaroon po ito ng resulta ng cancer, antibacterial resistance, changes in human DNA, toxicity for body organs. Nagkakaroon lamang po ng ganito na result kung excessive o sobra sa paggamit. Nagiging toxic. And wide scientific consensus that they are safe. There are legitimate fears that the overuse of pesticides could lead to herbicide and insecticide resistance. This is the different implication and impact of GMOs. Ang mga potensyal na panganib sa kalusugan sa mga tao ay kinabibilangan ng posibilidad ng pagkakalantad sa mga bagong allergens sa mga genetically modified na pagkain and potential harm to human health. Yun po yung sabi ko kanina na kung ang excessive na paggamit or dominance in the naturalness of the technology. At ito naman po ang impact ng GMOs in the Philippine context. Around 70% of its maize is genetically modified. The Philippines has approved the sale of genetically modified crops for food and Feed the Philippines in agricultural country, accepted the notion of agricultural biotechnology to help reduce poverty, hunger, and malnutrition. GMOs benefit mankind when used for purposes such as increasing the availability and quality of food and medical care and contributing to a cleaner environment. Nagiging kalidad po or quality ang pagkain na naproproduce po ng GMOs or genetically modified organism. Types of environmental risk. Number 1, direct environmental risk. A. Disruption of natural communities. Ito ay ang pagbabago o pagkakasira ng normal na ugnayan ng mga halaman, hayop at iba pang organismo sa isang lugar. B. Unexpected behavior of the GMOs. Maaring magkaroon ng kakaiba o delikadong kilos ang mga GMO sa ating kalikasan. Example, ang isang GMO na halaman ay maaring lumago at sakupin ang lugar ng mga likas na damo. Kaya namamatay ang ibang halaman at naapektuhan ng mga hayop na umaasa dito. C. Cause harmful effects to ecosystem. Ang GMO ay na maaaring makasira sa ating balanse ng kalikasan sa pamamagitan ng pagpatay sa mga organismo na mahalaga sa ecosystem. D. Cause negative impact to the consumer. Ang ilang GMO ay maaring may sangkap na hindi ligtas para sa ibang tao, lalo na kung tayo ay may allergy. Sa number 2, indirect environmental risk. A. Alteration of agricultural practices. Maaring magbago ang paraan ng pagsasaka na maaring may epekto sa lupa, tubig, at iba pa.
Example, ang mga magsasaka ay pwedeng umasa na lamang sa isang uri ng binhi mula sa kumpanya, kaya nawawala ang mga tradisyonal na paraan ng pagtatanim dahil sa GMO crops. B. Impacts of biodiversity. Maaring mabawasan ang dami o uri ng mga halaman at hayop. Example, kung palaging GMO lang ang itatanim, baka mawala na ang mga lokal na uri ng mga halaman at C. Varied environmental impacts. Ang paggamit ng GMO ay maaring magdulot ng mga epekto sa lupa, tubig at hangin kahit hindi agad na kikita. Example, ang sobrang paggamit ng herbicide sa GMO crops ay nagdulot ng polusyon sa ating malapit sa tanim. So, ang pagkakaiba ng direct environmental risk at indirect environmental risk ay ang direct environmental risk, ito ay panganib na direktang nakakaapekto sa ating kapaligiran tulad ng polusyon sa hangin at tubig. And sa indirect naman, ito ay yung panganib na hindi direktang nakakaapekto tulad ng climate change na dulot ng mga gawain ng tao. Mga potensyal na panganib ng mga GMO. Hindi sapat na epekto. Limitadong pag-unawa sa mga pangmatagalang epekto ng mga GMO sa mga tao at kapaligiran. Mutation in organism. Sa mga alalahanin tungkol sa mga hindi inaasahang mutasyon at ang kanilang potensyal na kahihinatnan. Mga allergic reaction. Ang mga posibilidad ng mga bagong allergens na pinakikilala o nadadagdagan sa mga allergy reaction. Gene mutation sa mga alalahanin tungkol sa mga potensyal na abnormalidad na dulot ng genetic manipulation. Antibiotic resistance. Ang pagkalat ng antibiotic resistance dahil sa paggamit ng antibiotic resistant genes sa GMOs. Nutritional value. Potential para sa mga pagbabago na nutritional value ng pagkain ng mula sa mga GMO. Biosafety on GMO. A. The Codex Alimentarius Commission. Codex is an intergovernmental body that develops the Codex Alimentarius known as the International Food Code. B. Cartagena Protocol on Biosafety, an international environmental treaty that regulates transboundary movements of living modified organisms. LGMO. C. International Trade Agreement on Labeling of GM food and food products. Give rights to importing parties to reject and accept the GM products.